So today's press conference will focus on the July power rates and the pressing issues currently confronting electric cooperatives across the country. As the electricity demand continues to grow, particularly in major economic and tourism areas like Boracay, it is important for us MCOs and of course business establishments and stakeholders to better understand the factors influencing power rates, the challenges faced by electric cooperatives, and the collective role we all play in ensuring a reliable, sustainable, and affordable power supply. Through this discussion, we hope that we were able to provide the information that we all need and to address the current concerns that we have. And to now formally start our presentation of the topic, I would now hand on the microphone to Attorney Ariel B. Hepti, our General Manager. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. Eto ngayon, pag-uusapan natin kung bakit tumataas ang singil ng kuryente. Hindi lang rito sa Aklan o sa Boracay, kundi sa buong Visayas region. May sa Luzon at saka Mindanao, medyo naiiba lang yung increase nila. Pero dito sa Visayas, medyo mahal na mahal nila tayo rito sa Visayas. Kaya medyo mahal din ang kuryente. Ganon ang kwan. What are the components ng ating utility bills kung makikita ninyo? Meron dyan sa generation, sa transmission, sa distribution, at sa inyo sa mga commercials na. Ito yung flow. When we talk of generation, this is the main source of energy that we receive in our individual houses or establishment dito sa Boracay. So, lahat na energy na i-produce ng generation will be transmitted by the NGCP using their transmission line. Yung transmission line na yon, dito yung sinasabi natin kanina, gagawa tayo ng 69 sub-transmission line, doon dadaan para mapunta kay substation ni Akelco. Dito 69, dito depende kung ilang megawatts yan. Yung pinakamataas na transmission line ng NGCP is 500. Merong 380, merong 138. Yung dito sa atin, 138 yan. Tapos, step down siya ng 69 kV. So, yung 69 kV na yon, pag pumasok sa transmission ni Akelco, magiging 13.2 na lang yon para safe sa lahat na establishment and household para makarating sa pamamahay natin. So, ano yung mga generation charge? Ito, yung mga nakontrata ni Akelco through PSA, Power Supply Agreement. Meron tayong kakontrata na different power supplier natin. Like for example, si First Gen, where we have an 18 megawatt na geothermal power plant na dito sa Visayas makikita sa Leyte o sa Negros yata yung planta nila. Then meron din tayo kay PEDC, which is a coal power plant na makikita natin sa Iloilo, sa La Paz. Meron din tayo kay San Miguel, Sual. Pero si Sual is situated doon sa Sual, Zambales, Pangasinan. Doon, malayo. Kaya magtataka ka, ang layo ng planta, bakit nakakarating dito sa atin? So, dahil sa transmission. So, yun ang contracted na power ni Akelco, yun tinatawag natin 4-hour base load lang. Kasi yung base load, kung ano ang constant or average usage ni Akelco for 24 hours, 24/7 consumption. So, ando lang tayo sa average na 45 megawatt. So, 45 megawatt lang ang kinukontrata ni Akelco dahil yun ang siguradong magagamit natin. Hindi tayo pwedeng sumobra doon sa average usage natin. Otherwise, magkakaroon tayo na tinatawag na stranded cost. Yung stranded cost, yun ang energy na hindi nagamit.
at binabayaran natin. So, paano yung iba nating kakulangan during peak hours? Doon tayo umaangkat sa wholesale electricity spot market. So, eto, depende yan sa ating energy trader kung magkano ang inonominate niya na kailangan for that particular hour and date. Kasi in every 5 minutes, pabago-bago ang presyo sa WSM. So yung total niyan, yun ang tinatawag nating total demand. Ang total demand ni Akelco, including Boracay and mainland, maabot tayo average 72-75 megawatt. So, saan na kinukuha natin doon yung kakulangan ng supply ng kuryente? Sa WSM. Sa WSM prices, hindi yan constant. Unlike doon sa PSA natin, naka-fixed yung kontrata natin doon. Dito sa WSM, masyado yung volatile. Pabago-bago. Very flexible ang price niya. Ano ang mga factors that affects the price doon sa WSM? Tulad ngayon, El Nino, sobrang init. Natural, pag may init, ano ang demand ng tao? Aircon lahat, naka full blast, 24/7. Dahil ayaw natin ng inconvenience. Unlike in the past, kung mainit, ginagawa noon, pag summer, nung maliliit kami, punta doon sa irigasyon, maliligo, o doon sa ilog, o sa Aklan River noon, para magpalamig. Pero ngayon, yung mga kabataan, the new generation, hindi masyadong used doon sa outdoor activities. Mas use sila doon sa confine ng kwarto nila using technology. Plant outages. Maraming nawawalang planta because of matanda na yung planta. It needs preventive maintenance. Nasisira. Yun ang cost ng fuel prices, which everybody knows since 2026, February, when American, Iran, Middle East dispute prop up, magkano? Double yung presyo ng gasolina, including yung mga crudo. So ito yung behavior ng WSM market natin for the past month. Ito kasi yung price in peso per megawatt. So ito equivalent nito, halos mapasok sa may 10 pesos, may 22, ang pinakamataas 39 per kilowatt hour. So ang average na contracted na power ni Akelco is nasa average lang tayo ng 6-7 per kilowatt hour. Just imagine kung magkano ang increase niya. So ano ang nagtitrigger dito? Bakit ganito ang behavior ng WSM market? Na-mention ko na US-Iran conflict, February 28, di ba? Aware lahat niya, nasa news yan. Thermal Visayas 1, this is owned by Aboitiz. Nag-out siya sa Cebu na area. 169 megawatt ang nawala sa grid. Dito sa Visayas lang. So ano ginawa ng ERC? Dahil anticipated nila na merong talagang crisis na mangyayari, sinuspend nila yung wholesale electricity spot market na pricing. Sinuspend nila until May 1. So medyo naging okay rito yung presyohan ni WSM kasi suspended. But here comes a day after, na-out ulit yung another unit ni Thermal Visayas 1 kay Aboitiz. Dalawa na, another 169 megawatt. Malaki, almost 350 plus megawatt ang nawawala sa grid. May 6, PEDC Unit 3, dito sa Iloilo yan, 150 megawatt nawala sa grid. Nakabalik lang siya noong July 1. And then after 1 week, nawala siya. Then the following day, ulit siya nakabalik. Nagka-problema. Si PCPC naman, dito sa Concepcion, Iloilo yan, 135 megawatts. Shutdown din siya. Eto lahat ng planta na to, conventional power plant to lahat. They are all intended for base load. So anong nangyari when all these units nag-shutdown at hindi nakapag-deliver ng supply sa grid? Lucky enough, hindi tayo kasama dyan sa mga power plant na yan. Wala tayong bilateral contract dyan. Kasi yung Unit 3, hindi tayo doon. 1 and 2 lang yung kakontrata natin ng PDC. So, ito yung situation. So, ano naging epekto
Etong outages na to, nag-shutdown yung mga planta. So, eto pa yung ibang planta sa Visayas. Sa Bacolod, sa Negros, Aquan, maraming planta ang nawala, mga biomass. Bakit biomass nawawala? Especially dun sa Negros. Kasi the fuel they are using are those mga kuwan ng sa tubo. Yung mga waste ng tubo, yung mga fiber, yun ang ginagamit nilang fuel. May oil base din, may mga problema, may coal. So ito, wala yan lahat dito sa Visayas. So as a consequence, ito kasi yung sa Visayas natin, yung available na lang 2,165 megawatt. Ang demand natin, because nagkandawala sila, 1,968. So pag minus mo yan, manipis yung reserve natin. Pag nagka-problema, it's either nagde-declare si NGCP sa atin na manual load dropping. Pero explain natin yan later on. So ito sa Panay, 418 yung available supply. 336 lang ang demand niya. So kung titignan mo rin dito sa other side, ito yung presyo per megawatt. So si Luzon, kung titignan mo, 5,976.90 per megawatt ang presyo. Sa Visayas, doble, 11,300 pesos per megawatt. Ay mas lalo sa Visayas, 11,498 sa Panay Island yan. Di ba? Masyadong mahal. Dahil mahal na mahal tayo. So bakit ano ang nangyayari? Bakit kinukulang si Visayas ng supply? Kasi meron kasing tinatawag tayong line loss congestion. From Luzon kasi, papunta ng Visayas, hindi lahat nakakapasok dito sa atin yung supply. Ano yung challenge? Yung infrastructure ni NGCP, hindi niya maipasok lahat. Katulad ng parang bottleneck siya na malaking panel, maliit lang yung butas na pumapasok para may i-deliver yung supply sa atin. So ito, kung titignan mo ang behavior ng presyo sa Luzon, Visayas at saka Mindanao, kung titignan mo ang kwan ng West M doon, 7.96. North Luzon, Metro Manila, South Luzon, 7.89. Kung titignan natin, dito sa South Luzon kasi na to, dito pumapasok yung transmission ni NGCP papuntang Samar Leyte. Tapos Bohol, Cebu, Negros, Panay. Look at the behavior of the price. Doble. Dito sa Panay, 1481. Negros Island, 1440. Cebu, 1443. Leyte, 1425. Bohol, 1435. Yun ang average lang na presyo ng West M. Sa Mindanao, 1295, 1248. Bakit ganon? Dahil doon sa congestion. Ito yung mga sa PSA na nagbabago rin. Meron kasing tinatawag tayong may variable pricing din si PSA natin. Pero hindi naman masyado siyang nakaka-affect sa atin. Depende sa behavior ng market. Ito yung factor na nagtitrigger lang na mag-i-spike up yung generation. Pero unlike doon sa West M, masyadong mahal. Next. Ito yung mga sa line loss computation, no? Explain ko lang bakit nagkakaroon ng line loss and congestion cost. Dito kasi, from our generator, halimbawa papunta sa atin dito, at merong problema sa linya, sabi ko nga, hindi na di-deliver yung lahat na binili ni Akelco from our generator because of the line congestion. Anong ginagawa ni NGCP? Kung makikita nyo sa billing natin, meron sila dong market reserve, ancillary services. Magpapaandar sila ng local plant dito sa atin. Say for example, dito sa Unidos Navas, may diesel power plant dyan na mababa na yung rated capacity niya. Magpapaandar sila doon para makarating yung kakulangan na supply. Parang booster ba na tinatawag sa water pump. Ibuboost niya yun para makaakyat yung tubig sa halimbawa sa 5th floor o 6th floor. Di ba kung minsan gumagamit yung mga hotel ng booster pump para makaakyat doon. Parang ganun din yung kuryente. Para makumpleto yung pressure, yun ang ginagawa. Yung price difference doon, yun ang line loss congestion charges nila. Sino ang sumasalo? Pinapasa sa atin.
ni NGCP. I'm not trying to demonize yung NGCP na ipapasa sa atin dahil kulang yung transmission nila. Hindi kaya. And that's the reality. So compare sa other region. Ito nakuha namin to sa Facebook ng Precor 8, Federation ng Rural Electric Cooperative of Region 8. Si Dorelco, si Dorendes, Romualdez Electric Cooperative, Leyte, sa Southern Leyte, sa Biliran, Samar, Eastern Samar, and Northern Samar Electric Cooperative. Sobrang taas din yung charges nila. Ito yung kay Akelco comparative lang to sa line loss and congestion cost or charges ng IMAP sa atin. Nag-umpisa tayo nung January, 23 million lang. July, 44 million. Sa IMAP yan, lahat IMAP yan, plus yung sa congestion. Pinapasa yan, pass-through sa consumers. Hindi naman napupunta yan kay Akelco, napupunta sa generator yan. Kung sino ang nag-boost ng energy supply, napupunta yan dun sa ibang generator din, napupunta rin kay NGCP. So, ito yung mga rate nila from January dun sa Region 8. So, ito yung estimated na rate nila per kilowatt hour. 21, merong 20, 19, 24 kay Bileco, kay Biliran. Pinapakita lang namin to para makita din ninyo kung ano ang rate ni Akelco. Ito yung rate ni Akelco nung June 12. Kung kukumputin namin yung lahat na babayaran natin, magiging 15. Dapat, lahat-lahat yan magiging 15. Bakit lumabas dito sa nagiging 13? Because ERC called up yesterday, huwag niyong i-impose ang 3 pesos plus na rate increase. Sinabi sa amin, 1 peso muna, spread ninyo yan monthly. So that's why, yaan ang behavior ng computation namin for the month of July. July 18, mag-start yung billing period namin. 1 peso and 20 centavos plus yung adjustment natin. May utang pa rin tayo, nababayaran. Kasi ayaw ni ERC na ito yung isingil namin sa inyo this July. We were instructed na i-adjust. Bakit kailangan i-adjust? Alam kasi ng gobyerno natin na may problema sila sa energy sector natin. Kung nakikinig kayo ng news o nababasa ninyo sa mga media, this is reality. Okay? I'm not trying to scare, but we are here to inform you what is happening in the market para aware lahat. Yung mga presyo na bakit tumataas, si WESM brought about noong mga outages, nag-out yung mga power plants, nagde-declare din si NGCP ng yellow alert tsaka red alert. Every time na mag-declare ng yellow alert si NGCP, whatever reserve that they have doon sa capacity ng mga planta, ibig sabihin nun, it is not safe level na oras na may nasirang planta, may posibilidad na mag-total blackout lahat. Kaya ano ginagawa ni NGCP? Magbibigay sila ng advisory, prepare to do manual load dropping. Ano yung manual load dropping na sinasabi nila? We have to shed off some of our load sa ating na dinideliver namin sa consumers. So nagkakaroon tayo ng rotational brownout. Dito sa Boracay, hindi namin kayo sinasali sa rotational brownout brought about by this manual load dropping o yellow alert. Pag dito naman kasi sa red alert, usually ang ginagawa ni NGCP dyan, sila mismo ang automatic na naglo-load drop kung sino ang ilalaglag nila sa grid. Isa-shut off ka nila. Swerte lang tayo, hindi tayo rito nagagalaw because meron tayong Petrowind at meron tayong Timbamban hydropower plant. Kasi yaan, pag sinat off nila tayo sa grid, hindi makaka-deliver sila na pinoproduce nila ng kuryente. Anong ginagawa ngayon ni DOE? Recently, nag-campaign sila ng Green Energy Auction Program nila. Ano to? Nagpabid sila ng mga possible na power plant na for base load. Isa dito, yung waste to energy. So ano itong waste to energy? Lahat ng basura, yun ang ginagamit
to fuel yung power plant. But the question is, gaano ba karami ang basura natin dito sa Boracay and the rest of sa mainland or within the coverage area na kaya niya bang i-sustain kung ilang megawatt na gagawing planta, assuming na merong investor dito na matuwa na yung basura would be converted into energy. Yan ang isang campaign ng DOE. So this is an acknowledgement on the part of our government that indeed there is a looming crisis of energy in the country. That anytime soon, magbaka magulat tayo if you can still recall in the early late 90s before the IPIRA law was passed or enacted by Congress. Naalala nyo no na palaging brownout even in Metro Manila na meron pa nga mga power bars noon, may diesel. That's why meron tayong diesel dito sa Unidos at doon sa New Washington. That is the product of the crisis noong late 90s. Dati noon, mura pa yung diesel. Ngayon, si diesel mahal na. So, medyo wala tayong pag-asa doon. So, ito rin, nasa news sa Daily Guardian. Nakita nyo, 42% in June. Tumataas. This is a reality. Dahil dito sa Panay, wala tayong enough power plant to supply the growing demands of energy dito sa Panay Island. So, ito rin, another issues sa Cebu. So gusto nila na magkaroon ng stronger base load capacity. Marami kasing inapprove si DOE, puro solar. Siyempre, ang solar, during daytime lang, walang battery. But as a matter of fact, meron ngayong, kung napakinggan ninyo yung kay Meralco na inaugurate nila the other day, doon sa Gapan, Nueva Ecija, na 40 megawatt yata yun na may battery sila doon. Pero alam nyo kung magkano yung cost per kilowatt hour ng battery? 23. Kasi meron kasing moratorium sa coal power plant na wala na because of the Treaty of Paris na signatory ang Philippine government na hindi na tayo pwedeng magwan sa conventional power plant na coal dahil masisira lang ang environment daw. Pero hindi ready si Philippines na iwanan yon dahil wala tayong sufficient base load generator. Yan ang isang interview doon na about sa reality na kakulangan natin ng base load generation plan. Especially yung mga generator natin ngayon, yung example lang yung kay PEDC, that is 30 years old na or more. So alam naman natin kahit tayong tao habang nagkakaedad, nagkakaproblema. How much more yung makina na yan that it's run for 24/7. Walang patayan yun. Namamatay lang yung pag nasira or nakaschedule siya for preventive maintenance servicing. Yung kay PCPC dyan sa Concepcion, that is about 20 years old na rin. So ano ba yung solusyon dito sa problema natin? Especially dito sa atin, sa Panay Island. Kahapon, sa meeting namin ni Pres Boyet doon sa Iloilo, together with the other electric cooperatives, pinalo up namin kung ano na yung status ng petisyon ng ECAR 6. Pag sinabi kong ECAR 6, kasama yung ELECO 1, 2, and 3, Capelco, Gimelco, Anteco, and Akelco. We are challenging before ERC yung formula na ginagamit ni WESM in charging us sa line loss and congestion charges as well as dun sa net servicing settlement na formula nila. Hindi kasi kami conforme doon kasi iba yung method na ginagamit nila dito sa Visayas compare sa Luzon and Mindanao. So kung manalo din tayo doon, hindi rin tayo siguradong na magkakaroon ng reimbursement si WESM or si IMAP sa atin. Si IMAP, pag sinabi kong IMAP, siya yung market operator ni WESM. So, hindi tayo sure kung magkakaroon ng reimbursement. But what we are after is to correct yung tamang formula sa pag-compute ng line loss and congestion charges sa atin and NSS. Yun ang hinahabol natin. But that is only a short-term solution. Ano ba ang long-term solution natin dito sa Panay Island? So, pinag-uusapan namin kahapon among ECAR 6 members. Nasabi ko nga, actually, 4 years ago, naisabi ko sa one of our meeting, why not kako na bilhin na lang natin yung si Palm Concepcion Power Plant. Ayaw nila noon. Si PCPC, nabili niya ni
San Miguel. May isa pa kasing unit, si PCPC, na hindi nagagawa. That's sa coal. Sabi ko nga sa kanila, kung nabili natin yon, dito tayo rin mismo kakong electric cooperative ang bibili. We are the one off-takers niyan. So at the very least, na-manage natin kung magkano yung rate. We will be establishing a secured energy within our island. So sa ngayon kasi, ang problema natin lahat, kasi si Akelco distributor lang. We are also dependent kung ano ang napoproduce ng generator at ano ang natatransmit. Pag wala silang ibinigay sa atin, wala rin kaming maibigay sa inyong power. So kami ni Pres Boyet last year, usap kaming dalawa. Why not na gumawa tayo, si Akelco, to create a new business venture. Hindi lang tayo mag-concentrate as distribution utilities. We have to engage as generation company, an independent and separate company ni Akelco. So we presented that to our members last May 16 na agma namin sa Kalibo, and the members agreed to it. Siyempre, hindi naman at the snap of the finger tatayo yung generation plan. Kasi unang-una, it requires study. Ano bang klaseng generation plan ang gagawin natin? Solar ba naman ba? So, ang issue, okay si solar kung maayos yung panahon, but meron siyang handicap. Pag maambon, maulan, may bagyo, walang power. Pinag-aaralan din namin yung battery energy storage solution. Why not? Kung magbibili tayo ng isang battery, i-charge natin during non-peak, yung mababa yung presyo sa market, then dispatch natin sa consumer natin during high peak. Babayaran lang yung actual charge na binili sa market plus yung recovery ng cost ng battery. Di ba? Yun yung mga idea. So, Panay Island is also blessed with several rivers and tributaries na hindi pa natin natatap. Ang natatap pa lang doon sa Madalag. How about the other rivers? May potential ba to? Meron namang wind. So, kung minsan si wind, pag masama panahon, yun din ang handicap niya na hindi siya basta-basta makapag-produce. Andyan din si waste to energy din sa Boracay. Ilang tons ba yung ang garbage ni Boracay? Kasi imamatch doon yung capacity ng plant at doon sa potential supply ng fuel niya, which is the garbage. Di ba? So kung wala at hindi maayos yung grid natin, kahit maraming supply sa Luzon at hindi nakakarating sa atin, mahal pa rin yung kuryente sa Visayas. And that is happening right now. Kasi ang demand, sobrang taas, but the supply is very limited. Aware tayo niyan sa basic sa economics. The price will be the triggering point. That's why mataas ang singilan ng kuryente. Hindi lang to hanggang July. Nakikita ko to, baka hanggang next year to, kung hindi maayos at hindi makabalik yung mga lumang planta, the problem will be continuing one. Yes, SB Alan. I think I will start by asking Sir, no, kung aware ba yung ating Energy Regulatory Commission sa ibinahagi niyo pong mga impormasyon, at kung aware po sila, ano po ba yung mga aksyon na sa tingin po ninyo ay pwedeng gawin nila o yung mga hakbang na gagawin nila para hindi po maipapasa yung bigat sa mga membro konsumidor? Actually, sir, one of our moves sa ECAR 6, we filed a petition sa ERC to reconsider yung computation or yung formula in computing line loss and congestion charges as well as the net servicing settlement na formula. Kasi doon kasi medyo agrabyado tayo. Sobrang taas ang ginagamit nilang determinant dito sa Visayas. So pangalawa, na hinihingi rin namin kay NGCP na sana maayos yung interconnection line na mapapalaki na hindi magiging congested ang linya papunta sa atin dito. Kasi from Luzon to Visayas nagkakaroon ng congestion na doon. Dati may congestion tayo sa
Cebu, Negros, Panay. Na correct yun 2 years ago. Actually, yung presidente natin pumunta doon para ikuha ni NGCP na ito, naayos na namin. Pero may isa pang problema doon. Also, yung sabi ko nga in the mga previous press conference natin, kailangan din tapusin ni NGCP yung grid nila from Batangas, Mindoro, Panay. Para magkaroon na mas malapit. Kasi dalawa yung pintuan na pwedeng daanan ng kuryente. From Luzon, direct na rito. Kasi yung Luzon grid ngayon na dumadaan, sa Luzon, dun dadaan sa Bicol region, pababa, dun sa Samar, tawid ng Leyte, Bohol, Cebu, dito sa atin. Nodal end tayo rito sa Panay. Especially itong Boracay. Good enough, ginawa na nila yung 138 dito sa Boracay. So hopefully, kung a little noise will create, say for example, magpadala si PCCI, si Boracay Foundation, doon kay President ng sulat na ayusin ni NGCP to, si ERC. Because nakita ko yung effectiveness naman ng complaint natin nung tuloy nangyari na problema, binilisan nila. Di ba, medyo na-minimize naman yung outages natin dito. Yung outages natin dito sa Boracay, usually mga line section na lang, mga feather issue, dahil recently maraming mga animal intrusion na nangyari sa linya natin. But hopefully Kelly would find solution for that na mas mawala na yung mga intrusion ng mga bat, mga tuko, gecko. So, sana makuha mo yan, Kelly. So, kailangan kasi kung hindi tayo gumawa ng press con, hindi tayo kami mag-appeal sa inyo at kami lang walang tutulong sa amin, hindi kami minsan pinapakinggan din eh. So we have to solicit your support para at the end of the day, meron naman tayong makukuhang fruits of our labor. Hindi lang kay Akelco, but for the good of all.